Tupreo. Mga residente naman sa sulod sang 4-kilometer PDZU Permanent Danger Zone, plano nga permanente nga i-relocate bangod sa aktibidad sang Mount Canlaon. Nakatutok Tez Zordanes. Sa sining nga mga laragway, kuha sang isa ka residente lapit sa Mount Canlaon, makita ang madamol nga abo nga ginbugas ang bulkan alas 10:25 kainasang aga. Sunod sa Canlaon Volcano Observatory, kasubong sa nagliligad nga emisyon, halin sa idalom sang bulkan na ginabuga nga abo. Possible sa movement sang magma nga nagapasaka. Before sinimam nga may mga na-record maganda nga mas malawig pa din rin. Ang ini nga mga indikasyon sunod sa Office of Civil Defense 6 sa patimaan nga naman nga oras, posible nga liwat nga maglupok ang bulkan. We still have a series of volcanic earthquakes. Ibig sabihin nun, may mga nababasag pa rin bato sa ilalim. May abo. So lumalabas yung abo. No? And namamaga pa rin yung volcan. Na doon pa rin po yung imminent threat of eruptions. Isa sa mga ginalantaw nga long-term solutions sa isang provincial government, agon hindi na mabutang sa italita lang kabuhi sa mga nagapuyo lapit sa bulkan, amo ang permanent relocation sa mga yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone. If the LGUs are ready to provide with the land, and then maybe we can discuss on how to help the relocators. Sa karon nagapadayon ng pagbalay sa mga tikang agud mabuliga ng mga residente nga maging apektado sang himuon nga relocation. Inactivate na namin yung early recovery clusters para po mapag-usapan na din yung mga yung mga pangangailangan. Abisar na untat ng hot meal sa ginahatag sang probinsya, nagpasalig ang DSWD nga may nagakaigo nga food kag non-food items para sa masobra 2,600 ka mga pamilya nga nagapabilin sa 24 ka evacuation centers sa La Castellana, Bago, La Carlota kag San Carlos City sa Negros Occidental. Upod kay Ruel Bangoy, Tess Ordales. One Western Visayas.